Mga kaibigan, kamusta na po? Maligayang pagbabalik sa Pinas Balita. Meron na ho tayong update ngayon patungkol po sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential or banta ng bagyo na mabubuo sa huling linggo ng Nobyembre. Aalamin natin kung yan ay magiging malakas at kung saan po yung mga lugar na kanyang madadaanan pag ito ay naging bagyo na sa pagitan po ng November 21, noong nakarang araw pa yan, hanggang sa November 27, last week ng Nobyembre. Aalamin din natin at titignan natin yung mga weather system na kasalukuyan po nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Well, bago natin ipagpatuloy, baka naman ho pwede akong humingi ng pabor na i-like nyo yung video natin. Malaking bagay na ho yun at suporta para ho sa amin. So ngayon ay samahan nyo muna ako sa ating saglit na update. Matagal din tayong nawala kasi natapos na yung mga nakaraang bagyo na malalakas. So hindi muna tayo nag-update sa mga bagyo, no? Nagpahinga muna tayo. Ayun, meron na naman tayong panibagong banta ng bagyo. Ito yung huling bagyo nga, no? Sa month po ng Nobyembre. At meron na agad yung pangalan, no? Yung susunod kasi na pangalan ng bagyo, Berbena. Pero sa ngayon kasi, kung makikita nyo po, sa ating pinaka-live weather map, yung mapa natin, nagkakaroon na po ng sirkulasyon itong banta ng sama ng panahon na manggagaling po dito sa bandang silangan po ng Mindanao. Nagbabago kasi yung kanyang direksyon. Kung makikita nyo, itong umiikot na hangin na yan, yan po ay sirkulasyon or banta ng magiging huling bagyo ngayong Nobyembre. Sa ating tinatawag po na Tropical Cyclone Threat Potential, ipapakita ko po sa inyo, sa pagitan ng November 21 hanggang 27 ay high risk or high chance na maging isang ganap na bagyo yung sama ng panahon na yan. At nakikita yung direction yan ay dito po dadaan sa bandang Eastern Visayas, pero maaapektuhan nito ang ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao. Maapektuhan din ang malaking bahagi ng Luzon. Pero wag na tayong masyadong mag-alala dahil hindi naman yan magiging typhoon or super typhoon category. So ngayon, under observation tayo hanggang November 27, no? Simula kahapon. Dahil anumang oras sa mga susunod na mga araw, posible pong may mabuo na sama ng panahon or LPA na nasa high chance agad na maging ganap na bagyo. May nagtatanong sa atin ng mga nakaraan pa kung eto nga bang panibagong banta ng mabubuong bagyo ay magiging super typhoon or typhoon category. Sa ating advanced weather forecast, hindi po yan nakikitaan ng magiging super typhoon na kategorya. Bagamat nasa high risk ito o nasa high chance na maging isang ganap na bagyo, nakikita na ito ay papalo lamang sa category 2, which is yung tropical cyclone, yung tropical storm, no? Tropical storm category. Hindi naman ganun kalakasan yan, pero sabi ko nga noon pa man, ng paulit-ulit, mahina man or malakas ang bagyo, kinakailangan pa rin natin maging alerto. Pagitan naman po ng November 28 at December 4, sa week 2 natin, lalabas dito sa may kalurang bahagi ng ating bansa, yung sama ng panahon na yan, masusundan ng panibagong LPA, pero nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. Kasi, alam nyo, no, pag ganito talagang nasa amihan season tayo, yung mga bagyo talagang dumadaan yan sa ating bansa. Hindi kagaya kapag habagat season, yung mga direksyon ng bagyo palihis. Alam nyo kung bakit? Kapag kaamihan season kasi tayo, sinasabayan niya ng iba't ibang weather system tulad na lamang ng easterlies, ITCC, at shearline. So bago tayo mapapunta sa ibang usapan, alamin muna natin yung ating tinatawag na forecast weather condition. Ito po, no, makinig po tayong mabuti. Yung mga lugar ito na naaapektuhan ngayon ng iba't ibang weather system sa ating bansa. Kung bakit lagi na lang makulimlim, umuulan sa madaling araw, lalo na sa hapon at sa gabi. So, sa area po ng Apayao, Kalinga, Cagayan, Isabela, Quirino, at Nueva Vizcaya, asahan natin ngayong hapon hanggang bukas huyan, ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po sa shearline. May shearline pa rin dito. Ito kasing shearline na to, ito yung nagiging epekto sa salpukan po ng malamig na hangin at mainit na hangin. Mamaya explain kong mabuti sa inyo. May mga tsansa ng mga pagbabaha at landslide doon sa mababang lugar at doon po sa mga matataas na lugar. So maging handa at maging alerto pa rin tayo. Ipapaalala ko to, ulitin ko, wala pa tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating bansa. Pero maging alerto sa banta ng paparating na bagyo sa mga susunod po na mga araw.
Sa area naman po ng Caraga, Northern Mindanao, ito isum in po natin. Davao Region at Palawan, patuloy pong makakaranas din ng maulap na kalangitan hanggang ngayon ay nararanasan dahil po yan sa tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Yan po yung salubungan ng hangin sa Northern and Southern Hemisphere. So yung nagiging impact ng salubungan na yon ay nagpo-produce or nabubuo bilang ITCC. Iba ho yung salubungan ng Northern and Southern Hemisphere na hangin kumpara sa mainit at malamig na hangin. Magkaiba ho yun. Sa area naman po ng Quezon at Aurora, ito na yung sinasabi natin na banta ng easterlies o yung easterlies, maalinsangan or mainit na hangin na sumasalubong dito sa northeast monsoon. So, Quezon at Aurora, apektado ng easterlies, maulap na kalangitan ng aasahan hanggang bukas yan na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog po at pagkidlat. Possible impact pa rin ito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So kung makikita nyo, ito yung mga hangin iba't ibang mga hangin na nakakaapekto sa iba't ibang parte ng ating bansa. Pero yung pinaka main weather system na nakakaapekto ngayon o yung mas malakas yung impact yung northeast monsoon kasi nga malapit na magpasko, talagang amihan season tayo, medyo malamig po. Sa Batanes, ito po, Batanes, the rest ng Cordillera Administrative Region, asahan pa rin natin ang weather condition po dyan, cloudy skies with light rains or mahinang pag-ulan dahil po sa amihan or northeast monsoon. Possible impact pa rin ay pagbabaha sa bababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang sa Ilocos Region, asahan pa rin natin ang northeast monsoon na nakaka-apekto dyan, maulap na kalangitan din na mayroong mga isolated light rains. Nalalabing bahagi po ng Mindanao ay patuloy din maapektuhan patuloy din naapektuhan pa sa ngayon ng ITCC or Intertropical Convergence Zone. Ito medyo bumibilis tayo ngayon. Sa area po ng Metro Manila, zoom in natin, ito po, at nalalabing bahagi ng ating bansa ay naapektuhan ng maalinsangan or maiinit na hangin. Nakikita nyo naman, tumatama yung easterlies. Easterlies po tinutukoy natin dyan. So ngayon, eto nga bang banta ng panibagong bagyo na mabubuo dyan sa may bandang silangan ng Mindanao ay magkakaroon ng direkta o malakas na epekto sa Eastern Visayas. Sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, doon talaga siya dadaan. Pero hindi pa natin makakalculate o makikita kung gaano katindi ang magiging epekto nito. Pero ngayon, dapat maging alerto po tayo at maging handa. At least, nakita natin sa ating advanced weather forecast or sa ating tropical cyclone threat potential na hindi ito kategorya ng typhoon or super typhoon kategory na bagyo or kategorya bilang isang malakas na bagyo. Yun po ang dapat natin ipagpasalamat. So, kasi yung iba ang sinasabi dahil nga naunang bagyo, yung dalawang naunang bagyo, yung mga nakaraang bagyo na Tino at Super Typhoon Yuan ay malalakas, eto daw huling bagyo sa last week ng Nobyembre ay hahabol daw bilang isang malakas na bagyo. Hindi ho yun totoo. Bagkos, kung yan ay magiging malakas na bagyo, makikitaan niya ng malawak na distansya o radius ng isang bagyo. Sa ngayon, ay nakikita natin sa ating advanced weather system or forecast, maliit lang yung radius po ng kanyang nasasakupan o masasakupan na hangin. Kahit makikita nyo sa ibang mga weather apps, hindi yan magiging malakas or magiging super typhoon na bagyo. So sa ngayon, ipapaalala ko, 4 na weather system, northeast monsoon, easterlies, shear line, ITCC ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. For now, yan muna ang pinaka-latest na update po natin sa lagay ng ating panahon. And please, wag niyo kong kakalimutan na mag-like and subscribe for more Pinas weather update. Maraming salamat po.